Good morning guys. Happy Monday sa inyo lahat. So today ay mag-deliver tayo. Piniprepare ko lang guys yung mga meat na i-deliver natin. So, nag-school na si Toto. Tapos, sinibor pala namin guys sa harap ng bahay. Nagbigay ng bukayo. Ayan, nagbigay siya. Ay, lahati na nakain ko guys, ang sarap. Kasi may coconut tree siya na yung daming bunga. So, hindi pa nag-old. Ginagawa na nila na bukayo. Ang tawag dito sa Bacolod. Bukayo. May suwa. So, bumili ng kalamansi. Suwa yung tawag dito. Bumili ako kahapon sa market. Tapos pag uwi ko, agad-agad may bumili ng suwa. Maglinis tayo. Sarap kasi. Mag-ano muna ako. Ilagay ko sa bag yung mga order na tapos bibilangin ko. Okay? Yan ang breakfast ko guys. Mag-breakfast ako. Mag-milk ako ng breakfast at saka milk muna. Sarap. Ayan na guys, ready na yung order sa isang tao. So, nakatotal siya ng 2,484. Ayan. So, ano na tayo? Ready na yan siya. So, ganyan kami guys, mag-pack ng orders. Tapos, alis na kami. Ihatid na doon sa bumili. Yan. Minsan, sinusundo nila dito. May sasakyan sila. Pero yung mga kumukuha na walang sasakyan, kami na lang nagde-deliver. It gives us time to go again and have a look another place kung saan sila magpa-deliver. Tapos, gives us that time to go out and have lunch or snack. Yun, para maaliw kami ni Daddy. So, ganyan guys. Diba? So, mag-get ready lang kami. Tapos, alis na tayo. Try ko guys kung makablog ako kahit kaunti. Again. So, yan na. Ang delivery process natin. So, guys, dumating na pala kami guys. Si Daddy natutulog lang. Dumating na kami nag-deliver. Tapos, ito yung binili namin na bread. Sa pinuntahan namin, nag-deliver kami guys sa isang hospital. Yung mga staff yun ang para sa kanila yung mga din-deliver namin. Private hospital dito sa Bacolod. Tapos yung kaibigan ko nagtatrabaho doon. So siya ang nagpa-facilitate na ibibigay niya doon sa mga workmate niya yung in-order niya. So siya ang nag-order sa amin tapos siya ang bibigay sa kanila. So, bumalik na kami. Si neighbor ang naging namin, guide. Hindi ko alam guys, so naka-video ako kasi busy-busy sa katsikahan.
Tapos, pagbalik namin, pumunta kami, nag-stop over kami sa McDonald's para makakain si Daddy. At kami na rin, kumain kami ni neighbor. Sabay sa kanya. So, we're back. So, nagluluto ako na bangus boneless. Boneless bangus ang niluluto ko, guys, ha? Wait lang, lutuin ko muna. Okay, guys. So, wala tayong ilaw. We'll use that one for lighting. So, yung friend ko, obviously, negosyante. May negosyo siya, guys. Ayan. Mga boneless bangus. Ayan. Ito yung business niya. Ayan. So, marami tayong boneless bangus. Ayan. Paborito ko, guys, yung boneless bangus. At saka ni Daddy. So, ano yung marami. Yan. So, kung ang purpose niyan, guys, is ibibenta natin. Pero mag-save kami for ourselves kasi bumibili ako ng boneless bangus. So, bili na lang ako dyan sa ano. So, tulad din ng frozen foods, kumakain kami dyan kasi kumakain kami ng frozen foods. So, yung mga binibinta namin, yung kinakain lang namin para kung hindi mabili kaming kakain. Pero nabili din, guys, empty na yung freezer. Okay, so dito na tayo. Ayan na siya. So, bangus boneless. So, okay, guys. Ano ba tayo? Where are we now? I have cooked the bangus. Yummers. That's it. And I still have my bukayo from neighbor. I'm tired. So, I have done the cleaning, guys. On this side of the counter. On this side, I done a little bit. Now, I have to tackle all the things that I used for cooking. Okay, so this is the area where we put the bread and the banana so that the langgam will not eat it. Alright, guys, and alright, so pagod na ako, guys. I will have a rest in few minutes. I wanted to eat it, but I needed to cook rice because the rice that we have is because the weather here is very warm. When you cook the rice, it has a sweat and it falls down back to the rice. If you don't put it straight in the fridge or make sure it's dry, it'll go off. So, it went off. I have one in the fridge and one in the rice cooker. It went off. In Australia, in summertime, I always cook my rice and I always transfer in the container and then pop it straight in the fridge to eliminate all those rubbish that we got in the bin. So, if we don't do that here, that's not gonna work. So, either do that or waste a lot of rice. So, I'm going to cook a whole lot of rice and then I'll pop it in a container. But in Australia, guys, we don't cook rice every day unless we have to. I only cook once or twice in a week. And then I pop it in the container, actually containers, because I pop it in small containers. And then put there, and then every time you eat, you just take some. Yeah. Because we are very busy working, when we get home, we don't have time to cook. And if you're hungry, you'll be there an hour, and you arrive at home like 11 or midnight. At night, 1 o'clock, you'll be eating. So, it's sort of a clever way of thinking how you run your household. So, in the Philippines, we can do it here. Because it's also the same. We've been busy with our shop and that. So, yun lang, guys. Thinking ahead of what you're going to do, concentrating on the job that you need to do, and concentrating on the household. Because it's very important. Sa akin, guys, marami akong iniisip. May mga bayaran na iniisip, may electricity, mga ganun, mga normal bills like in Australia. Kami lang ni Daddy, dalawa, okay lang sana. Kaya lang may estudyante kami, guys. So, I have to pay the baon every day. Tapos, magbayad ako ng school, you know. So, pag-isipan ko rin yan, paano ko siya ma-fit lahat sa budget namin. Which is
quite a lot, you know. Kasi kung i-compare mo yung sa school na binayad namin at saka sa pamasahe, more than na yan sa food namin. So, ayun. Kaya I'll have to make sure I think around the box para na masaya, tapos maganda ang takbo ng budget kasi everything here in the Philippines now is about the budget, you know. Hindi na dapat maglaro kasi 1 year na kami dito, guys. Saka maganda din pag lumabas tayo araw-araw, it's really good, pero nakakaboring din, guys, sa totoo lang. You know, ang feeling ba na yun lang, you know, labas ka sa umaga, pasyal ka, balik ka sa tanghali, matulog. Pagkahapon, anong gagawin mo? Labas ka ulit hanggang gabi, gano'n. Every day you do it, you can only do it in a year. Ano nga lang, 4 months, sawa ka na. So, after that, parang gusto mo na rin mamuhay ng normal, which is deducted na yung paghising mo sa maaga, papunta ka sa trabaho. Tapos, deducted na yung pagdadrive mo sa winter months na hindi ka makakita ng road, o diba? So, kaya yun, I take the good from the bad. Always, guys. Ganyan ako nakasurvive sa Australia. Kung hindi ko gintake ang good from bad, hindi na ako, nagtagal doon at saka hindi ko na nakaya. Kaya we have to be smart talaga, guys. Sa loob ng pamamahay, kahit ang paglilinis ko, guys, I do it smartly. Kasi hindi maganda yung pabalik-balik ako, tapos buong araw ako maglilinis, ano kahilo. Yun, hindi naman ganyan. So, marami akong natutunan sa buhay ko sa Australia. Ang ina-apply ko dito sa loob ng bahay para mabilis yung pamamahay namin. Kahit wala kaming katulong, pwedeng-pwede, guys. Pag dalawa lang kami ni Daddy, ayun, talagang I'm looking forward to that sa sitwasyon na ganyan. Kasi I find it na kung may kasama kami, guys, masakit pa yung ulo mo, alagaan mo pa sila instead na ikaw ang alagaan nila, yun know, yung ganun, tapos mag-rely pa sila sa'yo, magtanong pa anong lulutuin, you know, sa isip ko, common sense, you know, there's freezer full of food, make up something to eat, you know. So, pag isang ingredients, guys, ang wala noon, talagang sumisigaw sila, ay, walang onion, sa isip ko lang, who wants onion, you know, remove the onion in the recipe and keep cooking. So, ayan. Yung hindi ba nabubuhay na walang isang bagay, ganun. Kaya sabi ko, that's why ang tao maging successful kung marunong ka mag-adjust. It's what we call adjustment, you know. Kagamitin mo yan Pilipinas, Amerika, Australia, Japan, Germany, Switzerland, Europe, London, Asia, kahit saan ka, Cebu, Manila, Visayas. Magamit mo yan, ang adjustment na tinatawag. Sa isip ko lang, Diyos ko Lord, ang pili-pili, tapos wala nang kaya magbili ng bigas. Kaya sabi ko, ganito pala, you know. So, another thing that I learned here in Philippines with my kababayans, you know. So, wala tayong magawa kasi buhay nila yan, you know. So, bahala sila sa buhay nila. Pero ako, pag mag-ask sila ng advice sa akin as a person coming from Australia, sasabihin ko sa kanila ang sitwasyon ko doon at paano ako naging successful doon. Kasi sa akin, guys, I've been successful in Australia talaga. Kasi ngayon, nagagamit ko yung investment namin from ko sa Australia to here, to use here. Kung hindi, guys, matulad din ako sa iba na mga tao doon na gustong-gusto talaga nilang umuwi. Wala silang bahay dito na uwian. Gusto-gusto talaga nilang umuwi at tumira ng matagal dito. Wala silang pera na gagamitin. Marami doon, guys. I have so many friends na ganyan sila ang story nila. Kaya sabi ko, maswerte ako at saka blessed ako at saka thank you Lord na nag-isip ako long time ago. Paano ko to ma-workout, di ba? Kasi ang importante ng naman talaga na may pera ka dito na gagamitin, na mabili mo ng pagkain, mabayad mo ng bills, you know, yun. So, at saka makalakwatsa ka dito, you know, yun lang. Majority ng inuwi natin dito to take a break, pero pag uwi natin dito maglakwatsa tayo, hindi yan taking a break. It's tiring ourselves, sa totoo lang. So, lahat magagawa mo dito, pero now, careful na ang uuwi dito kasi dollar to dollar na. Pag bumili ka ng 6 na muffins doon sa Landers, 300 plus, $10 na yan, guys. Sa Australia, makuha mo lang yan ng 2 pag nag-sale na sila. Yon.
So, kaya dollar na dito guys sa Pilipinas. Yung dadalhin mo dito na pera, dollar na din yan. Kaya, huwag kayong magpa-inganyo ha. Kaya, sa totoo lang guys, deep in my heart, yan talaga. Uwi ka dito sa Pilipinas, galing ka ng abroad, wala kang pension. Kasi hindi naman kami makadala ng pension pag nasa Australia kami. Amerika lang talaga. At saka ibang lugar na pwede. Hindi ka dito mabigyan ng pension, pensionan mong sarili mo. Paano mo yan magawa guys? You can't live here. Yun na pag wala kang pera, pag ang trabaho mo nandoon, uuwi ka pa dito sa Australia, sa Pilipinas sa gabi from Australia para lang mag-enjoy. Tapos pagka umaga, balik ka na naman. Yun, no? So, it's not gonna work. So, realistically, yun, dapat may pera ka talagang gagastusin dito, may bahay ka natitirhan, renta man o sarili, you know, kung renta, magbayad ka. So, money talk again, o diba? So, money talk is the name of the show, the game of the show, yun. So, kaya, ayan dito. Kung titingnan nyo guys, kayo na nanonood, na nasa abroad, tatanungin yung sarili nyo, paano sila ni Ate Cindy nakauwi? Wala silang pension. Nag-ipon kami. Tapos, magkanong budget? Over 1,000 Australian dollars a month. Over. Noon hindi pa nag-over. Ngayon over na siya. Kasi mahal na ang mga bilihin. So, sa totoo lang, kasi may bahay na kami. Ako ang naglilinis sa bahay. Wala kaming sasakyan, pero dalawa yung motorbike namin. Ganon. Pag dalawa lang talaga kami ni Daddy guys, sa palagay ko, ang 20,000 ko na budget sa pagkain, masaya-masaya na kami niyan the whole month. Dala na yun yung labas-labas kasi mahal talaga lumabas. Prepare ka talaga minimum 700 to 1,000 bawat labas. So kung gawin mo yan siya everyday, ang 10 days mo is 10,000 or 7,000. I-times mo siya for the whole month. Diba? Pag 7 ang weekly mo, times 4. So 28. Ayun. So, budget ka rin. Pag 1,000, there goes your 40,000. Diba? Kung nagtatrabaho ka sa Australia, ako, I earn 1,200 a week. You know. Laki yun. Pero, hindi kumadala dito. Kung may sahod ako dito na 1,200 a week, dito ko gagastusin. Very good. Pero saan ko naman i-earn? Hindi ko ma-earn dito. Dapunta ako doon. You know what I mean? So, ganyan guys, ang reality talaga ng story na pag-uwi dito sa Pilipinas. Hindi lang tayo mag-isip na, Diyos ko, ganun-ganon. Kaya marami sa atin ang na-stuck doon sa abroad. Kahit na may mga bahay tayo, ganun doon, you know, sa abroad, sabihin natin na parintahan. It's not easy na magparinta ka ng bahay na tinitirhan mo, na punong-puno ng gamit mo. Yun. Tapos bigla mo pasukan ng tao, magkano lang ibabayad sa'yo. Okay, pagpalagay natin, 600 a week kung swerte ka, 1,000 to 2,004. Pero saan mo ilalagay mga gamit mo? Ayun. Prepare ka rin. Pag may rental house ka sa Australia o sa ibang lugar, prepare ka rin for the repair. Kasi ang repair talaga nagka-come up. Unless ang bahay mo talaga wala. So, sa awa ng Diyos guys, yung bahay na iniwan namin sa Australia, okay siya. Na-check na siya ng agent, walang i-repair. Ayun. Which is really good. Kaya yan, reality of our story here in the Philippines about things and how we run our household. So, at the moment, si Daddy natutulog, yung bangus nakatingin sa akin, kainin mo ako, pero wala akong kanin. So, maghugas muna tayo ng tapos makaluto ako ng rice. Then, I'll clean this and I shall get back to you. Umulan guys. Nag-dripping ang ulan. So, yan guys. It's raining. Ayun. So ngayon, nakapag-sayang na ako guys ng kanin. Okay na siya. Ito na naman yung gagawin ko. Laurel o bay leaves. Tapos i-repack lang siya guys sa maliit na plastic bag. Para na mabili nila na small amount. So gagawin ko yan ngayon. And then, makakain na ako guys ng boneless bangus. Yes, go lang tayo. Ayun. Hinihintay ko kasi yung kanin guys. So, I can eat the boneless bangus. Nakakain na kasi ako ng burger sa McDo. Tapos nakakain na din ako nito. This is pandesal made by the Sanitarium Hospital.
Yun, na may mango. Marami siyang flavor, strawberry, mango. Kaya lang, 88 siya guys, yung isang ganito. Bali 9 pesos each. So, may bread na ganito. Ayan. So, ayan guys. Nakapagluto na tayo ng kanin. Malapit na. So, binuksan ko na siya. Naka-warm na siya guys. Pero, binubuksan ko kasi parang medyo marami ang tubig. Pero mag-ano lang yan. Pag binuksan mo, mag-dry up lang yung tubig niya guys. Ayun. So, may mga bigas kasi guys na dapat maraming tubig ilagay. Mayroon naman na kaunti lang. So, naghugas lang ako ng mga dish drain. Parang may tao. Naghugas lang ako ng dish drain. Ito, hinuhugasan ko din yan. Para dyan sa grill. Parang may sasakyan. Yung mga ganito ko guys, hinuhugasan ko siya for every couple of days. Tapos yun naman yung rack itself, hinuhugasan ko siya. Ganon din na time. Kung empty, hinuhugasan ko na siya. Para hygienic yung mga gamit natin sa loob ng bahay. Hindi naman siya guys, mahirap gawin. Kaya lang, syempre, dapat maalala mo siya. Tapos, dapat magawa mo siya. Ayan. So, dry mo natin yan. Malinis mo na po ito. Ayan. Okay na tayo. Ayan. Ang tiles kasi namin puti. Tapos yung tubig namin brown. So, iwan ko sa inyo guys kung anong tubig nyo. Kung saan kayo. Pero sa akin dito is minsan lang yan pumuputi. Brown siya talaga. Australia naman guys. Pwede mo mainom yung tubig sa tap. Malinis siya. Very clean. Depending sa area nyo. Ito yung mga water sa city. Mainom mo siya. Mainom mo siya. Ano ba? Pwede siya drinking. Malinis. Ayun. So, magpunas muna tayo. Kasi finish na yan dito yung sink natin. Palagi mo siyang isa-scrub guys kasi marami siyang ano talaga. Marami siyang ay buking hulog. Marami siyang ano guys. Ano yun. Itim-itim. Alright, we finished. Hindi ako nakalagay ng headband. So, malinis na siya. Okay guys, so, ito ilalagay natin later. So, natanggal ko na din yung mga plates dyan. Ito na lang i-empty ko para mahugasan ko siya guys. So, ayan. Ganyan tayo mag-process sa processing plant ng ating bahay. Parang processing plant. So, ayun. Yan ang ginagawa ko dito sa bahay ha. So, I think this is a really long vlog para sa inyo, ano. Pero, marami ako na-share sa inyo today, which is really good. So, mag-intay ng vlog now, para makapag-vlog tayo later in the afternoon. Ibang ano naman, para makita nyo guys, yung buhay talaga namin dito. Sundan nyo lang, pasunod-sunod lang yan. Okay? So, kamakain na natin to guys. Kanina po siya naghintay.
So, ang nakita nyo doon na mga nakapost na siya guys sa mga binibintahan ko ng mga kung anik-anik, you know. So, mag-order lang yan sila later. Umulan, baka maraming mag-order. Kasi pag umuulan guys, ang dami naming order. Nahirapan kami mag-deliver kasi nakamotor. Mabasa talaga kami ni Daddy. So, bahala sa buhay nila. Hindi kami makakaalis. Pero pag tinatiming namin, pag mag-stop, alis kami agad. Binabalot namin. So, kaya yung sari-sari store namin guys, para kami, sabi ko, para tayong food panda. Sabi ni Daddy, hindi, Mozi Panda. Sabi ko, bakit may panda ka pa? Hindi ka na si panda. Si Mozi delivery ka na lang. Diba? Binigyan ka na ng 20 pesos. Kinuwento naman namin kay neighbor. Tawan si neighbor. So, okay na guys ha. Rest. And then, thank you so much guys for watching our video for today. Marami ako na-share sa inyo itong buhay natin dito sa Philippines. Depende sa inyo ha, kung paano nyo gawin ang buhay nyo dito. Kung may mga ganap kayo na iba, within the first year, ma-fulfill nyo talaga yan guys. After 1 year, depende sa pera na dala nyo dito and how many years nyo siya na budget. So, go lang kayo. Kasi, everything depends on your budget pag umuwi ka dito sa Pilipinas. Kung anong budget mo, kung kaya ng budget mo, go ka lang guys. You don't need to have sari-sari store, you don't need those things. Kasi, ayaw mo. Okay? So, kung gusto mo guys, pwede to slow you down. Ayan. Masyadong mabilis ang life natin sa mall, araw-araw. So, kung gusto mo sa bahay, chill-chill, marami kang mamit sa sari-sari store. That's one of the reason na bakit kami nagsari-sari store. Para maka-interact kami sa mga tao. Para hindi kami guys ma-shut out from the population. O diba? Na magtago na lang kami ni Daddy kasi takot na kami sa mga tao na kunin yung pera namin, you know. So, ayan, huwag tayong magtago. We can still halubilo, but we just have to choose kung sino ang magiging kahalubilo natin. So, ayan, dami na. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Please subscribe in our channel if you haven't already. This is Cindy from Bacolod City and coming from Australia to Bacolod City, and Daddy Mozi is asleep. So, we shall see you in our next vlog. Maraming salamat. Please like, subscribe, and share our videos. Thank you. Don't forget to comment. Bye. Thank you for watching. Bye-bye now.